Ito naman yung sabi ni Risa Hontiveros. Diba? Sabi ni Risa Hontiveros, naniniwalang kayang matalo ni BP Inday sa 2028. So naniniwala nga daw siya kayang matalo si BP Inday sa 2028. Kayang matalo ang sino mang kandidato kahit si BP Sara. Gaano man siya kalakas ngayon bilang kandidato patungong 2028 ay maari ring matalo. Grabe, no? Pero yun nyo samantalang noon na tumatakbo siya, kay BP Inday siya lumapit. Na? Kinukwento ni BP Inday. Parang nga daw siya manalo sa pagka-senador. Ito kataga nyo sa bato. Diba? Si Risa Hontiveros, last term na po yan sa pagiging senador. So, naka 10 years na nga eh. Mantakin niya 34 ba yung batas na nagawa niya? Isang dekada. 34. Tapos si Robin Padilla, nagawa ni Robin Padilla is 27. Tinalo pa siya nung 4 na taon pa lang. 4 na taon to 3 taon, di ba? Na senador. Matalang siya, tagal-tagal na. At nananalangin pa talaga siyang manalong presidente. Hindi, sa totoo lang. Di ba? Kaya umusga. Ako bilang, di ba? Tanungin yung mga nagko-contribute sa PhilHealth. Kung iboboto nila yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yung mga nagko-contribute din na, na OFW. Kaya ako tingin ko lang kahit senador takbuhin ito ni Risa Hontiveros, hindi naman nanalo to. Susunod? Maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo ito sinasabi ko. Tumakbo man yan sa 2028, hindi naman nanalo kay BP Inday Sara. At kahit sinong itandem mo dyan, itandem mo pa yan kay Lenny, itandem mo pa yan kay Tulfo, kahit sino itandem mo dyan, hindi naman nanalo. Kahit si Marcos na itandem nyo kung gusto nyo. Hindi naman nanalo. Pero tandaan nyo tatakbo yan. Pag natalo yan sa 2028, susunod tatakbo yan senador. Pag hindi nanalo senador yan, bababa yan party list. Kaya maganda i-abolish na